ganitong gawain ng gobyerno, wala ito. Puros kaek-ikan lang to. Oh, puros kaek-ikan lang. Oh, ito, pakinggan din natin tong itong balitang ito, makapalang mukha ng tao na to. Handa na daw siya maging presidente. Sige. Being president is everyone's dream, but Bago hindi, kayo lang. Kayo lang may gusto ng wag niyo kami idamay. Being president is everyone's dream. Ulul, kayo lang ang may gusto niyan kasi magnanakaw kayo. Alam may gusto gusto ko maging presidente, hindi no. Nek mo, gusto ko lang yumaman. Gusto ko lang yumaman, kumain ng masarap, umikot sa mundo. Yan gusto ko. Ang pangarap ko nga, mapahaba ko lang yung buhay ng mga magulang ko, mapaaral ko yung mga dapat kong paaralin, mga anak ko. Tapos mabili ko yung mga pangangailangan ko. Yun lang, simple lang naman kami. Kayo lang naman may gustong maging presidente kasi putang ina ninyo, ganid kayo sa kapangyarihan. Ganid kayo sa power, sa mga bodyguard nyo, mga pogi. Tsaka gusto nyo na may control kayo sa lahat ng bagay, may control kayo sa pera. Nakita nyo yung potential. Tangina, grabe pala kapag magnanao ka na presidente, magiging katulad ka ni Bongbong Marcos, yaman-yaman mo. Bantakin mo si Martin Romualdez, gaano karami bahay niya sa Gaano karami bahay niya sa Forbes Park, tapos yung dating 500 million na pera niya naging 3.5 billion. Talagang gugustuhin mo maging presidente kasi shortcut. Pero ako siguro ang pangarap ko manalo sa loto, ganun, kahit di ako tumataya. Yun ang mga pangarap. Ay na mangangarap ka lang eh. Pahirapan mo pa yung sarili mo, John Vic. I don't know if the people are ready for me or if I know I'm ready for the job. The people will never be ready for a Remulla in national position, not even in Senate. Pang Cavite ka lang, doon ka lang magtago ka sa Cavite nyo. Sa inyo na yung Cavite, kung gusto nyo sirain nyo. Wala kaming pakialam, di naman kami taga dyan. Bahala na yung mga taga Caviting makinabang sa pagsisira nyo sa Cavite. Pero wag ka na. Mas maganda, tumakbo ka, Jombik, takbo ka. Takbo ka, di ba, sa 2028. Para malaman mo kung gaano ka katanga. I don't know. If you do decide to run, we better media train you. I told you I'm not the best person. pero so Front triangle, remember that. They still Ito, may isa pang epal. May isa pang epal. Sabi kasi nito ni Llamas, ang bobo ni Remulla, tatakbong presidente. Bobo din ako, tatakbo rin ako presidente. Hindi kasi sabi ni Remulla, madali lang maging presidente. Kung si Bongbongan, tanga-tanga eh. Naging presidente, ako pa kaya. Mas matalino naman ng konti si Remulla, mga 2 hakbang. Bongbong, tinan mo sino pang gusto umepal. Secretary, takbo kayo. Secretary. Yes. Secretary, takbo kayo for president. Tapos tatakbo rin ako. Tapos magharap tayo sa presidential debate. Putang ina niyan. Magkakaroon ng presidential debate ng mga itlog. Ng mga bugok na itlog. Imagine, pati si Llamas gusto maging presidente. Tangina, taas ng pangarap, di ka na nga makalakad ng diretso, gusto pa maging presidente. Para magdebate daw sila. Tangina nyo, ngayon na kayo magdebate, ba't tatakbo pa kayong presidente? Kung tayo na pipestihin nyo pa yung taong bayan, gagastos pa kayo. Diyan na lang sa show na yan, magdebate kayong dalawa, pabubuhang kayo. Itong mga to. Ang dami nyong alam. Sige, gusto ko yun Gusto ko yun. Maganda yan, ha? Heckler's Takbo ka, yun. takbo ako, presidential Heckler's debate dream. tayo. Heckler's dream yun. Tapos patakbuhin din natin si patakbuhin din natin si Harry Roque. Ayun, Tatlo isa pa tayo yun. magdebate ron. Hindi, di kayo mananalo debate. Abogado yun. Hindi naman kayo abogado dalawa eh. Bobo kayo eh. Si Harry Roque, kahit na gano'n yun, aligaga yun, maligalig yun. Putang ina, international lawyer yun. Ano ba kayo? Para sa mga bobo. Mga kayo napatunayan sa buhay. Puro lang naman kayo interview. Parami yan kayo ng interview. Yun, mananalo kayong presidente yung 2 ron. Makapal ng mga mukha, wala pang nagawa. Putang ina, gusto pang maging presidente nitong 2 ulol na ito. Presidente ng presidente ng asosasyon. Kahit presidente ng asosasyon, di kayo pwede eh. Talk about the political circus. Yeah. Nakakatawa yan Hindi ka naman natatawa. Tipid talaga tumawa to. Corny ka kasi. Papatawa ka, di ka naman kalbo. Si Llamas nga kahit nakasimangot, kalbo, kaya nakakatawa eh. Ina nyo, nagtandem pa kayong 2 ulol kayo. Walang hiya kayo. Tama na yan. Tigil na natin yung pagiging ninyo. Di ba? Ito, yung issue ng mga NPA. Sige, kasi marami nagsasabi sa akin, Boss Dada, nga natin yung issue ng mga NPA. Ito, pakinggan natin yung isa pang tarantado general. Patungkol dyan. Kasi yung mga namatay, 11 daw yun, mga nagre-research daw. Tanginan nyo, nagre-research. Gago, lahat na nagre-research ngayon sa internet na. Kayo lang naman na nagre-research sa bundok.
O alagaan nyo yung mga anak ninyo ha. Kasi nga sa panahon ni Bongbong, lahat ng mga ginawa ni Pangulong Duterte para mapigilan itong mga insurhensya, panahon ni Bongbong, nasira lahat. Oo, lahat. Pati yung mga kabataan, mga anak ninyo, ingatan ninyo. Dahil salo talaga si Bongbong, sisirain talaga nila ang Pilipinas, pati ang pamilyang Pilipino. O mantakin mo, nagre-research daw, may baril. If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, yung sana yung mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? Unang-una sa lahat, may barilan doon, ba't nandun sila? Ang layo-layo na eskwelahan nila, yung eskwelahan nila nasa Diliman. Putang ina, paano kayo napunta sa Bacolod? Hindi naman isang sakay lang yan. Ano yun, nagkamali kayo? Sumakay kayo sa jeep, pagbaba nyo Bacolod na? Ano yung gagawin pa nitong yuping tanga yung mga Pilipino eh. O ba't ba kasi tinatawag na corn beef? Kasi dami nagtatanong, bakit ba corn beef, corn beef? O kasi di ba sigaw-sigaw sila, makibaka. Wag matakot, corn beef, di ba? O kaya yun, makibaka. O on the other hand, kapag nasa bundok na sila, yung pagiging corn beef nila sa baba, magiging corn beef din sila sa loob. Bakit? Ayan, pag tinamaan ka ng napakaraming bala, putang ina, para kang corn beef. Pag nasabugan ka ng landmine, ay putya, para kang corn beef na tosino. Kaya ang tawag sa kanila corn beef. Kaya nga, dahil magaling mag-produce ng corn beef yung UP, tawagin na natin silang University of the Philippines Corn Beef. Dapat yung ano nila, hindi na Fighting Maroons eh. Oh, dapat UP Fighting Corn Beef. Ganun yung pangalan ng corn beef. Pero corn beef, P. Oh, UP Fighting Corn Beef. Dapat ganun na yung pangalan ng kanilang UAAP team. Oh, total, palaban naman kayo eh. O kaya tinawag na corn beef yan. Inis na inis sila pag tinatawag mo silang corn beef. Putang ina yan. Kung ano-ano ang tinatawag nyo sa mga Duterte, DD shit, kung ano-anong sinasabi nyo kay Pangulong Duterte, na sana mamatay na, sana ganito, huli mo na yan, bring him bones. Pero pag kayo namatay, tas pinagtatawanan kayo, galit na galit kayo. Bakit pa kayo nagagalit? Dahil nauna kayo namatay kaysa kay Duterte? Tangin na nyo eh. Kung di ba kayo mga bobo eh. Sarap-sarap mabuhay sa mundo. Putsang inang yan. Pati problema nang hindi nyo naman dapat pinoproblema eh. Yan, corn beef kayo ngayon. So, unlike dun sa case ni Chantal na nahuli sa Mindoro, no? Nung nakita siya ng mga tropa, hindi siya lumalaban. Yung armas niya ay malayo sa kanya. So what did we do? We took her into our custody. We gave her the proper medical attention, and tinawag pa natin yung kanyang mga magulang. Sinundo pa siya ng kanyang mga magulang, and she was brought back to the United States. So, ang ating mga sundalo ay hindi human rights violators. In fact, we respect the human rights of people. But once you start firing against our government. Ayan yun. Yun yung ginawa ni Pangulong Duterte. Alam mo din pala yan, Browner, tarantado ka eh. Bakit pinayagan mo si Pangulong Duterte mapunta sa ICC? O sabi ni Browner, once you fight, yung mga authorities natin, will defend themselves by firing back. Pagka nanlaban ka, yari ka. Hindi ba lahat yung mga namatay ng war on drugs nanlaban? Bakit sa inyo pwede? Kay Pangulong Duterte hindi. Walang hiya kayo ha. Ginagamit nyo ngayon yung sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi tayo papayag na pulis ang mamatay. Hindi rin kami papayag mga sundalo na mamatay. Ang mamamatay, rebelde. Di ba? Ganyan din ang ginagawa. Kung ano yung ginagawa ng mga dilawan tae ngayon sa pagkukundina sa AFP, ganyan na ganyan din yung ginawa nila sa PNP. Dahil yung PNP sa AFP, ang pinapatay nila, ang kainkwentro nila, terorista. Yung mga pulis, ang kainkwentro nila, mga kriminal na mga na nagdodroga. Parehas na gera yan, parehas na na laban yan. Na pag nakita mo bumunot, puputokan ka, uunahan mo. O ganun din sa sundalo, ganun din sa pulis. So yung mga nangyaring pagpatay or kamatayan noong panahon ng war on drugs, dahil yun sa pagtatanggol sa sarili, na yun din ang sinasabi ng mga militar ngayon. Di ba? Kasi kayo, ang hilig nyong kumampi sa komunista. Komunista lang naman ang nagagalit dun sa pagkamatay ng mga namatay sa war on drugs ni Pangulong Duterte, di naman ordinaryong Pilipino. Di ba? Mga terorista rin naman. Ganun din. Kung ano yung laban sa ground, sa mga adik, ganyan din yung laban sa bundok, sa mga NPA. At parehas, ang common denominator, ang nagrereklamo, mga makakaliwa. Happy kayo? Forces then. You are a combatant and of course, kasama ka sa maaaring maging casualties. Before nangyari po ito, if you will recall, maraming mga patayan dun sa Negros
not just in Negros but around the country. Maraming pinapatay ng mga civilian na mga inosente ang New People's Army. In fact, around the country, we have recorded 50 of these executions made by the New People's Army. At karamihan nito, around 38 of these incidents are in Negros. So dahil dyan sa ginagawa ng NPA na yan, we have escalated our operations under the direction of General Reyes, Commander of Viscom, no? And the other units, yung ating army units, Joint Task Force Spear, 3rd Infantry Division, at yung mga battalions na natin. We have escalated, intensified our operations to run against the New People's Army. Dahil hindi na po pwede yung ginagawa nila na patay lang dito ng mga inosenteng mga civilians. Just because they suspect them of helping government forces, helping the government. Spy tagging ang tawag namin dyan dahil they believe that itong mga inosenteng mga civilians na ito are spies for the government, pinapatay nila. No, hindi pwede yun, no? That those are human rights violations, including the New People's Army who have been killing innocent civilians. Dapat silang imbestigahan. Tayo, we were doing a legitimate operation. The armed forces is doing a legitimate operation. We were operating within the bounds of law. So, we are open. Kung imbestigahan tayo ng CHR, yes, we will cooperate. We will... Di ba? Kaya yung mga anak ninyo, ingatan nyo, ha? Huwag ninyong paakyat sa bundok yung mga anak ninyo. Kung pwede lang, marami naman universities dyan. UP, pag nag-aaral yung mga bata dyan, magiging corn beef pa yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta